Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Pagbati pong muli mula dito sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua, dito po sa bayan ng Pila. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Martes sa unang linggo sa karaniwang panahon. At dahil Martes po ngayon po ay araw ng debosyon sa ating santong patron at tagapagtanggol na si San Antonio de Padua. Welcome pong muli sa ating daily gospel reflection. Samahan niyo po kami muli sa pang-araw-araw na pagninilay sa mga salita ng Diyos mula po sa ating mabuting balita. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Martes sa unang linggo sa karaniwang panahon, ang atin pong mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ito po ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Ito po ay mula sa mga talata 21 hanggang 28. Ang title po ay may kinalaman sa tinatawag na Authority of Jesus. Ayon po sa pag-aaral, meron daw pong tatlong common sources of authority. Ang una po ay tinatawag na position. Ang pangalawa po ay power. At ang pangatlo ay popularity. Si Jesus po ay nasa posisyon sapagkat siya isang guro at siya ay kinikilala sa kanyang pagiging guro. Si Jesus po ay may taglay na kapangyarihan sa kanyang pagiging guro at sa pagiging Diyos na nagkatawang tao. Meron po siyang kapangyarihan sa kanyang pananalita. At may kapangyarihan din po siya na magpagaling ng mga may sakit. At sa Ebanghelyo nga po ay nagpalayas ng demonyo. At ang pangatlo po ay popularity. Because Jesus literally is known as a crowd drawer. Saan man po siya pumunta, siya po ay sinusundan ng napakaraming tao na nagnanais makarinig sa kanyang mga pangaral at mga may sakit na gustong gumaling sa kanilang mga karamdaman. Bukod pa po doon sa mga curious lang o mga nag-uusyoso kung kaya't kung nasaan si Jesus, sila po ay sumusunod. And even Jesus had all this, position, power, and popularity. He did not need all of this to exercise His authority. Because the truth is, He draws His authority from God. Ang tanong, how did Jesus exercise His authority? Una, by domination. Nakita po natin yan sa Ebanghelyo ngayon na pinagaling ni Jesus ang taong inaalihan ng masasamang espiritu at sumuko po ang demonyo dahil sa kapangyarihan taglay ng Panginoon. But He also exercises His authority in terms of showing compassion. Yung kanyang pagdadalang habag na sa maraming pagkakataon ay nagtutulak sa kanya para gumawa ng kabutihan sa kapwa. And aside from showing mercy and compassion, Jesus also exercises authority by means of liberation. Kaya nga, ang taong may karamdaman, hindi lang pinagagaling. Siya po ay pinalalaya din sa pagkaalipin bunga ng kasalanan. At nakita din po natin yon sa kwento ng Ebanghelyo kung paanong lumaya ang taong inaalihan ng demonyo mula sa pang-alipin ng kaaway ng Diyos. Walang iba, kundi ang demonyo o masamang espiritu. Naniniwala po ba kayo na mayroong demonyo o masasamang espiritu na nag-uudyok sa tao na gumawa ng masama? Hindi lang sa kanyang sarili, kundi lalitigit sa kanyang kapwa. Siyempre, kung may mabuting espiritu, ay meron din pong masasamang espiritu. At nagpapasalamat tayo dahil meron tayong isang Diyos na nag-aadya sa atin sa lahat ng masama at sa mapanlinlang na pamamaraan ng kaaway ng Diyos na walang iba kundi
ang demonyo. Pag sinabing demonyo o masamang espiritu, ito po ay laging iniuugnay sa 3 K. Ang una po, kapangitan. Nakakita na po ba kayo ng magandang demonyo? Lahat ng demonyo, ina-associate natin sa pangit. Nakakatakot na itsura. Ang pangalawa, kasalanan. Sapagkat ang paggawa ng masama ay tinutulak hindi ng Diyos, kundi ng kaaway ng Diyos. Walang iba, kundi ang demonyo. At ang 3 K, kasinungalingan. Sapagkat kailanman ay hindi po magiging totoong demonyo, sapagkat ang kanyang pamamaraan ay panlilinlang. The devil is very deceptive, kaya magiging maingat po tayo sa mga tao mapanlinlang, sapagkat marahil sila ay mga kampon ng kaaway ng Diyos. Ang Diyos naman po, sa kabilang banda, ay laging iniuugnay sa 3 salita na lahat po ay nagsisimula sa letter M. Ang una po, maganda. God is associated with all that is beautiful. Pangalawa, mabuti. Because God is identified with being good, with goodness, at lahat po ng kabutihan. At ang 3 M, makatotohanan. Sapagkat kailanman po ay hindi magsisinungaling sa atin ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon mismo nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang pagkasabi po ng ayaw natin sa demonyo ay isang desisyon. Isang desisyon na nangangailangan po ng pagpuputol. Because the word decision comes from the Latin word dedicere. That means to cut off, to stay away, or to stop from. Ayon po sa Catholic Handbook of Deliverance Prayers na isinulat po ng isang exorcist na si Father Jose Francisco Siquia, ang Director of the Office of Exorcism of the Archdiocese of Manila. Meron daw pong 4 na uri ng demonic slavery. Ang una po ay tinatawag na demonic possession. In demonic possession, demons take full control of the body of the person, but not the soul of the person. That is why the person speaks and acts without the consent of the person himself. And the person has no knowledge of what transpired while under the control of demons. Pagkatapos ng lahat ng mangyari, para lang siyang nakatulog at nang magising hindi alam ang mga nangyari. So that's how demonic possession works. Ang pangalawa po ay tinatawag na demonic oppression. Demonic oppression includes burdens or afflictions that torment from the outside. It affects one's health, emotional and psychological well-being of the person. It also affects one's spiritual life, relationship with others, and relationship with one's work. Kaya apektado po practically ang maraming aspeto ng buhay ng isang taong under demonic oppression. Ang pangatlo po ay tinatawag na demonic obsession. Demonic obsession includes compulsions that affect the imagination and the mind, which are blasphemous and suicidal in nature. Kaya laging iniisip ay masama sa lahat ng pagkakataon na para bang wala nang nakikitang maganda dahil nasa imahinasyon na kumikilos ang kaaway ng Diyos. At yun po ay mahirap ding sitwasyon. And this demonic obsession may include compulsive nature of habitual sin. Kaya magiging maingat po tayo, lalo tigit kung tayo po ay may mga favorite sins na baka kumpisal ng kumpisal, pero yun din naman, wala nang conversion. Nagiging habitual na po yung nature. At tayo po ay nagiging alipin na ng paggawa ng kasalanan. And that can fall under demonic obsession.
Ang pang-apat po at panghuli ay tinatawag na demonic infestation. Demonic infestation is a demonic activity that is centered on an animal, a thing, or a place. Bawa po, yung pong aso na tinitingnan na aswang o isang bagay na nakakatakot katulad na nakikita natin mga manika na lumuluhan ng dugo, naglalakad, nagsasalita. Yung mga ganyang bagay po na ginagamit ng demonyo para maghasik ng lagim at katatakutan. Or maaaring ito ay isang lugar katulad ng bahay. Kaya meron pong tinatawag na haunted house. Kaya nga, a haunted house falls under the term infestation. Sapagkat ang mga demonyo po ay territorial din. Ayaw nilang sila daw ay pinakikialaman at ginugulo. Pagan rituals can also fall under demonic infestation. Kaya mga minamahal na kapatid, kung may kapangyarihan ng demonyo na siyang kaaway ng Diyos, mas higit ang lakas at kapangyarihan taglay ng Diyos na dapat nating kapitan, sapagkat walang panama ang lakas ng demonyo sa kapangyarihan taglay ng Diyos. At yun po ay ipinakita ni Jesus sa ating ebanghelyo. He exercises His authority by means of domination, nagpakita ng habag, at nagpalaya sa taong inaalipin ng masamang espiritu in the spirit of liberation. And so, my dear friends, let us learn to always submit ourselves to the authority of Jesus, because He alone can drive out the forces of evil in our hearts. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po'y nakatulong ang pagninilay na ito at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.